Gulaman. Alright, a weekly update natin. At syempre, ang DP natin ay 480k na. Yan. Syempre, sa stats tayo. Balik tayo sa stats, no? Ang stats natin, ayan. Meron tayong P attack na 86. Yan. Tapos, ang ating P damage bonus ay 129%. Yan. Yan. Tapos PvP damage reduction na 3,000. Actually, mas mataas pa yan pagka nag-set tayo ng PvP, no? Tapos PvP damage bonus na 1933. So, pagka PvP naman, yung ating reduction ay 3,2. At ganun din sa PvP damage bonus. 2,1 ata or 2,2. Yan. So, sa mga nagtatanong, no, kung bakit mataas yung P damage ko, bakit ano yan 129 pag nag full throttle pa tayo ay 140 yan. Di ba sobrang taas, no? Kaya 140 yan kasi ano, naka Charleston na ako. Ayun na yung ginagamit ko kasi mas mataas na yung DPS ko sa Charleston kaysa sa tiers, no? Araw-araw kasi akong nag DPS test. Yan. Tapos bukod pa dyan, kaya tumaas yan dahil sa Holy Light Shield, no? Hindi ko alam kung paano gumagana tong Holy Light Shield, pero ang taas na grabe nung bigay niyang ano, P damage. Kung i-remove ko siya halimbawa, yan, makikita niyo yung difference. Kanina 'di ba 140%. So pagka wala siya 122% lang. So 18% yung nadadagdag niya sa P damage. 'Di ba? Ang laki. May magic yung Holy Light Shield. Yan, tapos yan, ano pa ba? Yung weapon card ko, no? Yung weapon card ko kasi ang gamit ko si Prioni, kaya ano, mataas yung P damage. Pero syempre pagka PvP, pinapalitan natin yan si Prioni ng sino yun? Yan, si Golem card, no? Na nakapagpataas din ang ating P attack. Actually, pinagpalit-palit ko na yung silang tatlo, si Golem, si Prioni, tsaka si Pendark. Halos pare-pares lang ng DPS. So kahit anong sa kanilang tatlo yung ilagay ko, tingin ko okay lang. Yan, tapos sa ating, saan pa ba may bago? Yan, si Illusion Dark Lord pa rin, pero ipapa level 5 ko to, si Dark Illusion, para 8% chance, no? Tapos sa ating accessory, si Kobold pa rin at Wind Ghost, no? Dalawa yung Wind Ghost ko, no? So hindi nyo to kailangan gayahin. Hindi lang kasi ako makabili ng tawag dito, ng Injustice, kaya Wind Ghost muna yung kinabit ko pansamantala. So kapag nakapag 3 star ako ng Injustice, yun na yung ipapalit ko kay Wind Ghost. Tapos yung sa isa pang Wind Ghost, papalitan ko siya ng kung ano yung makukuha nating Aether cards, kasi yung ating ewan ko kung pare-pares na tayo ng bilang ng tawag dito, ng fragment, no? Kasi yung akin 5 na, so baka yung sa inyo 5 na rin, di ba? So after 5 weeks makakuha na tayo ng Aether card. Yan. Tapos sa card deck naman, ang ginagamit ko ngayon ay ito, si Minor Ferocity, dahil may plus 2% yan sa size ng enemy. Yan. Tapos yun pa rin, no? Minor Prophecy at saka Minor Brutality, no? So kapag ka TSA, nakakapag-stack na ako ng 13 Empower. Tapos pagka MVP naman, nakapag-stack ako ng 10 maximum or 11 paminsan. Yan, makakatulong yung Empower para sa ating physical attack, dahil alam nyo naman mababa ang physical attack ng mga galing sa Paladin. So ngayon, sa mga namang problema sa mga DPS, no, kailangan yung P-attack nyo mataas. So ang gagawin lang natin, ibuboost lang natin yung ating P-attack. Tapos may ituturo ko sa Nexus, no? Punta tayo sa Nexus.
Yan, so 4 na yung nakabukas sa akin ngayon. Tapos yung mga ina-upgrade, yung mga nakalagay dyan, yan, meron akong sharp dito na may P attack din, tsaka P damage. Yan, type E na module. Tapos may type B tayo dyan, tapos dalawang type C. Yan, tapos isang type A. Yan, tapos sa support naman, isang type C, tapos puro type A, 4 na type A. Yun nakalagay dyan. Tapos sa ating defense naman, isang type E, tapos type A, type A, tsaka type A. Yan. So, papalitan pa ito, no? Yung mga modules natin. Pero, sa ngayon kasi, this week, ayan yung nagfi-fit dito sa aking module. Kaya yan yung mga nakakabit. Yan. Pero sa mga nahihirapan, punta tayo dito sa storage. Kasi yung iba hindi makapag-open ng mga talents, no? So halimbawa kasi may nilagay ka dyan 5, tapos nilagay mo tong 4, walang nag-open. Bakit kaya walang nag-open? 'Di ba? Lagpas naman yan sa 7, 'di ba? 5 tsaka 4, 9 nga yan eh. So hindi siya ganoon nag-work, no? So kailangan 7 yung magkakadikit. So ang ibig sabihin, kung may 5 ka diyan, dapat ang kadikit niyan 2. No, pwedeng 2 tig-isa. Yan, 2 tig-isa, or yung para may lumabas, 'di ba? May lumabas na talent, o kaya yung 2 yung type B na module. Kaso wala akong type B. Halimbawa, meron samba ito. Yan, 5, di ba? So, pag naglagay ka ng 2, mag-open siya ng talent. Pero kung halimbawa naman, ang kinabit mo ay ito, 3, dinikit mo siya dyan, hindi siya mag-open kasi 8 pieces na siya, no? Kailangan 7 bago siya mag-open. So kung mag-open ka, halimbawa meron kang 5, so dalawa yung kailangan niyang kadikit, no? Etong ididikit mo sa kanya, hindi siya pwedeng nandito, hindi siya pwedeng malayo. Kailangan nakadikit siya para mag-open ng bagong talent. Ganon din sa mga ibang sa ibang modules, no? Halimbawa 3 naman, no? Ididikit mo. So pag 3 plus 3, 6 na yon. So 1 na lang yung kailangan mong ikabit para mag-open siya ng bagong slot. Yan, so nag-open na ulit siya ng bagong slot. Pero kung halimbawa tanggalin mo yan, tapos ang ikakabit mo ay wala pala. Pero kung ayan 3 tapos halimbawa 2 ang nakakabit dyan, di ba? 3 tapos 2, hindi siya mag-open ng bagong slot. So kailangan lagi siyang sakto na 7 para mag-open siya ng bagong talent. Yan, para sa inyong mga talents ngayon this week ay makapag-open na rin kayo ng 4 na talents, di ba? So eto na yung talents, yung Nexus ko ngayon sa sword kompleto na, di ba? Tapos sa spear ngayon nagbubuo na ako, nakakuha na rin ako ng Dragon Howling, di ba? Ito yung gagamitin natin for Nightmare Temple, di ba? Pero hindi pa siya kompleto, no? Pero naglalagay na ako dito ng mga crit, di ba? Kasi crit yung importante sa spear. Yan. Tapos balik naman tayo sa aking feathers, no? Sa feathers naman yung pa rin, no? Yung pa rin yung ginagamit ko. Pero pagka PvE or kung gusto ko magpataas ng DPS, di ba, naglalagay ako dyan light and dark. Kahit tig-isa lang, no? Kasi may P-attack to na 9. Na pero in the future, i-upgrade din natin yan kahit siguro tier 3 isa. Di ba? Lahat lalagyan natin for PvE, no? Pwede rin pang PvP na kasi PvP damage reduction at PvP damage bonus naman yun. Kahit bababa nga lang yung ating HP. So yung future na gusto natin gawin, ito, no? Divine Nature, para malaki pa rin yung HP, no? Tapos light and dark. Yan yung future na plano.
Tapos dito naman, yun pa rin, di ba? May tier 10 na tayo. Puro tier 10 na to na light, time and space. Yan, 4. So 4 na statue, tapos may isang naiiba. Ganon din sa defense feather. 4 na statue na pare-parehas. At isang statue na may light and dark. Yan. Tapos sa statue, yung Valkyrie ron, ina-upgrade ko na siya kasi wala akong ma-upgrade tapos umaapaw na yung aking hammer, no? Kaya wala tayong ma-upgrade. So pero dito, no, yung sa Valkyrie Miss, ang ina-upgrade ko ay yung medium size. So pero tingin ko kailangan kong i-upgrade yung large enemies kasi mababa yung DPS ko sa sa NT tsaka sa MVP, no? So tingin ko kailangan ko siyang i-upgrade. Pero dito sa intimidation, no, demi-human lang kailangan natin dyan. Yan. Tapos medals, no? Sa medals yung pa rin, no? Palo lang ng palo ng Medal of Bravery at yung Storm Medal. Yan. Tapos sa enchants, syempre yung enchantments nyo, dapat ang kinukuha nyo ay puro P attack percentage, no? Halimbawa, eto, meron pala ako dito na P attack na 4% na 3 piraso. Tapos meron kang Milibun. So anong mas maganda sa kanilang dalawa? Syempre dito ka, pipiliin mo yung Milibun pa rin kaysa dito sa P attack na 3 piraso. Pero kailangan yung substat mo ay lagi kang may P attack para maiboost natin yung ating damage and DPS natin. Yan. Kaya puro P attack yung nilalagay ko dyan ngayon. Yan. Tapos sa boots, strength. Sa shield naman, pag PvP, no, naka-resistance boost ako para sa hindi tayo ma-stun ng ma-stun. Kasi wala, alam nyo naman yung pangontra sa stun ay MVP card na orc. So hindi siya madaling makuha. So kailangan natin ng resistance sa PvP. Yan yung ating mga enchantments. Tapos yung aking Smeldon or yung Virus Core, ayan yung nakakabit sa akin. Charge attack, Holy Light Shield, Furious attack at Mana Length Reversal. So ang kulang ko na lang ay yung Omni Chip para makompleto yung ating build. Kaya lang hindi magkakasya kung actually nakakuha ko ng Omni Chip pero dinismantle ko na or kinombine ko na kasi one stat lang siya. Yan, so kung makakuha tayo ng maganda ng Omni Chip na may kakombo, halimbawa Furious Attack saka Omni Chip magkasama, papalitan na natin tong Furious Attack at Mana Length Reversal. Yan. Tapos syempre damage test, no? Sa sigils pala, no? Sa sigils, kailangan pa ba itong pag-usapan? Hindi na, no? Alam nyo na siguro yan. Pero pag PvP, yan pa rin yung ginagamit natin. Pang Paladin, mabilisan na lang. Pag PvE, yung pa rin yung Megaton, Overpower, di ba? Tapos pag MVP naman, yung pa rin, no? Choice Maze, tapos Choice Fate, Gate of Suffering, at Starfall. Kasi alam nyo naman na mababa yung DPS nating mga galing sa Paladin. So kailangan natin mag-contribute sa healing points. So kailangan natin maglagay ng mga blood loss na sigils tulad ng Choice Maze at Choice Fate. Yan. Tapos DPS test natin. So hindi ko alam kung alam niyo na kung paano mag-berserk, no? Pero sa ating live yesterday, tinuro ko na rin kung paano mag-berserk. Yan. So kung magda-damage test tayo, dito tayo kay Time Manager. Yan. Tapos pose. Neutral. So kabit natin yung mga cards. Yan, si Edgar. Tapos sa weapon, 2 demon. Yan. Kasi wala pa tayong Minorus.
So hindi ko alam kung kukuha pa ako ng Minorus or mag-grind na lang ako sa skill worker. Yan. So DPS natin. Teka lang, palit muna tayo ng sigils. So pag sigils, DPS natin, wag yang choice mismo, matay tayo. Meteor na lang. Meteor tsaka ano yung pwede? Berserk. Saan yung Berserk? Yan. So ganito yung pang DPS, no? Berserk, Starfall, Meteor, at Gate of Suffering. Kung meron kayong Impale, yun yung magandang ikabit dyan. Yan. So DPS test natin. Tapos pagka nag Dragon Scion, sasabay natin ulit. Yan. Sa 1 minute DPS natin. 20 seconds, 23, 24. Tapos after ng DPS test natin, ituturo ko ulit kung paano yung paggamit ng tama ng Berserk. Yan, namatay siya. Yan, so namatay natin siya ng 41 seconds. Yan, tapos turo natin kung paano ba ginagawa yung Berserk, no? So kung mag-Berserk kayo, no, kailangan nyo ng Gungnir na nakalagay sa hotkey. Yan, kahit ano naman, no, pwedeng ito, yung pula, yung sa season 1 or kaya yung sa season 2. Yung sa season 2 ko kasi na spear, ginagamit ko siya pang spear ko, yung lance. Kaya sa ano na lang ako, sa season 1 na lang ako kumuha ng Gungnir. Pares lang naman sila ng effect. So eto, no, kung gagamit ka, kung magbe-berserk ka, no, kailangan mo muna maglagay ng Gungnir. So ayan, nakita nyo, bumaba yung DP natin. Tapos magbe-berserk, follow mo, tapos berserk ka. Pagka berserk mo, ipapalit mo ng weapon. Tapos makikita nyo yung cooldown ng berserk, bumibilis, no, kada palo yan. Ngayon pagka natapos na yung cooldown, kailangan mo magantay ng 10 seconds bago mo magamit ulit yung berserk. Kasi yung buff nya, kung makikita mo dyan, magkakaroon ka ng buff dito. Ayan, go berserk. Ayan, ito. So natapos na yun, pwede na ulit ako mag berserk. So para ma-timing mo na lang ng maayos, para hindi ka na magbibilang, ang gagawin mong timer ay yung Yellowstone. So pagka magkiklik ka ng Gungnir, tapos berserk, tapos sword, tapos Yellowstone. So ngayon meron kang timer dito na Yellowstone na 30 seconds. So kapag yan 52 na siya, no, pag dumating na siya ng 30 seconds, pwede mo na ulit gamitin yung berserk. So ngayon yung berserk natin, ayan, cooldown na. So meron tayong 40, 39, 38, 37. So kapag nag 30 yan, tapos na yung 10 seconds, pwede na ulit tayong mag berserk. Yan, yan 30, tapos berserk ulit. Yan, tapos bibilis na ulit yung cooldown nya. Kasi pag hindi mo inantay yon ng 10 seconds, hindi gagana yung effect ng Gungnir. Alright, yun lang for our video. Sana may natutunan kayo. At kung wala man, pwede mong i-comment dyan sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!